Martin, nagpatawag ng meeting sa lahat ng mga religious leader na baka po pwede, except Catholic Kasi yung Catholic, they have their own place of na pagdadausan. Yung katulad yung Presbyterian, JIL, Iglesia ni Manalo, Iglesia ni Soriano, ano pa ba, Baptist, CCF, CCM, AG, yung Assembly of God. Ang gusto mangyari nung why not isang Sunday ibibigay nila yung isang malaking room, isa lang yung magpapastor. Pero composed yun ng ecumenical church. So alam natin yung ating stand, hindi tayo sumasama sa ganun. Hindi tayo pasensya na po kayo sa kwento. Talagang masama yung pakiramdam ko. Kung nagsabi lang sana ako ng earliest possible, hindi sana ako magtuturo. Pero inihila ako nung higaan. Dahil uminom po ako ng gamot. Kasi kagabi magdamag ako walang tulog. Okay. Nakikita niyo po ba? Tuloy po natin yung ating full lesson. I don't know kung saan ako nahinto. Kasi yung aking isip talagang matulog. Pero I will try by God's grace na maituro po ito ng nasa tamang pag-iisip ako. Hindi yung walang sa pag-iisip pa. Mahirap yun. I do believe nasa number na ba tayo? Tapos na tayo dito, di ba? Which such an one know not to eat. Nasabi na tayo? So probably refers to cancellation of normal social interaction with those who blatantly continue in sin. Pag sinabing blatantly, sa Tagalog, parang yung tigas na ng masigas na yung kanyang wala na siyang pakialam kung tama yung ginagawa niya o mali. Nagpapatuloy siya. Halimbawa, sinabihan ko si Marjorie, tumigil ka na dyan sa pagpapatugtog ng worldly song. Paulit-ulit. Na-disiplina na siya at lahat, paulit-ulit. Tapos in-excommunicate, ibig sabihin, nilapit niya sa church, paulit-ulit pa rin niyang ginagawa, hindi siya tumitigil. So anong gagawin natin doon? Kasi matigas na yung ulo niya Wala na siya siguro, I will use the word, wala na siya sa tamang isip. Okay? Certainly refers to, ito yung prohibition to closely associate with disobedient brethren. Okay? Sabihin, hindi naman po, ito kasi yung pinakabasakit, di ba? Yung nagkaroon na tayo ng attachment sa bawat isa. Yung attachment sa bawat isa, ibig sabihin, hindi ko naman sinasabing hindi tayo nagmamahal. Naturalmente, mga kapatid, listen very carefully, isang mananampalataya na nagmamahal sa kanyang kapwa mananampalataya. Ibig sabihin yung brotherly love. Natural yun. Paano kung merong isang, tapos i-excommunicate siya? Diba? Yun yung unloving actions to do sa loob ng isang iglesia. Masaya ba kayo na gagawin nyo yung ganun? Hindi. Pero we should to comply with the truth, yung sphere ng truth. That we should to prohibit or to limit our associating with disobedient brethren. Siguro, halimbawa, nagkasalubong tayo sa isang kamusta? That's enough.
Diba? Pero yung sabihan mo siya, actually, later in our study, ni sabihan mo siyang brother or sister, hindi na pwede. Hindi mo siya pwedeng tawagin ganun. Kaya, minsan tayo, nami-miscommunicate natin. Limbawa, sinasabi natin sa mga Muslim, hindi naman sila Kristiyano, bakit natin sila tinatawag na brother? Sister, brother. Diba, ginagamit natin yun, diba? Tawagin na lang natin siguro Mr., Miss, or friend, sadik. Kasi minsan, parang nagiging worldly na rin tayo, di ba? Ginagamit natin, brother, Muslim. Bagamat ang tawag nila sa atin, brother. Pero in respond to that, you as a believer, you should not to respond the way he or she approach you. You should to know your stand. We should to know our stand. Kasi akala natin walang nangyayari. Actually, that is against God. How can you call a person who is not the same with you? Like you call them brother. Hindi naman sila mananampalataya. So bakit natin ginagamit yung brethren o brother and sister? For what reason? Aside from biological relationship, what is our relation? Okay, we are what? Children of God. Magkakapatid tayo sa Panginoon. So, bagamat sa tingin natin, we want to be accepted with them, actually, yun ang reason. Correct? We don't want them to be offended. We don't want them to, we want them that they will accept us. Kaya actually, pumapasok na tayo sa compromising. Okay? So, we should not do that. So, the true Christian was wholly to disown a person or such a person and not to do anything that would seem to imply that he regarded him as a Christian brother. As I said kanina, hindi na kita tatawagin Christian brother, matigas ang ulo mo. Tatawagin na lang kita Marjorie. Tatawagin na lang kitang Miss Marjorie o kaibigan. Ayun ang sinasabi ng Bible. Ayun ang ituturo sa atin. Magkaroon tayo ng distinction. Kaya wag kayo maging matigas ang ulo. Diba? Ang dami mga Kristiyano, ang titigas ng ulo Diba? So, the Lord Himself ate with sinners. Luke 15:2. Ano yung reason? Why the Lord Jesus Christ ate with sinners? Do you have any idea why the Lord Jesus Christ ate with sinners? How many times the Lord Jesus Christ being criticized by the synagogues, by the Pharisees, by the Sadducees, sitting with the sinners? Ano ba yung implication doon? Ano ba pakakaiba ni Jesus Christ sa atin? Well, regardless of the motivation and the plan of God, He came to seek them, yung sinners. And He is all-powerful and He cannot be, hindi siya pwedeng mabahiran or ma-impluwensyahan ng kasalanan ng tao. Because Jesus Christ is what? Sinless. His plan is to make Him known to them. Tayo, ang pinag-uusapan natin dito, yung living. Because there is tendency for you and me to live like them and to go back the same when you live before. Pwedeng maging ma-attract ka sa kanila, ma-influensyahan kanila, the words,
they used to say is you say it also, or you practice it also, you observe it. Diba? So believers, however, are commanded to not eat with disobedient brethren. Sana nandito si Sister Maricon, no? Diba? Ecumenical na rin ang dating si Sister Maricon, eh. Lahat ng klase ng church, sinasamahan niya, Assembly of God. Nagtuturo siya doon. Pentecostal, JIL, Community Baptist, Community Christian Church, CCA, Jesus is Lord Church, Victory, okay, ano pa ba, Jehovah's Witnesses, lahat na lang yata, no? Tapos meron pang mga in-excommunicate na ang church natin na she want to be attached, still with those person. Diba? He want to be to have a fellowship with them. Sana maituro ko natin sa kanya. No. One-on-one. Kasi napakahirap ng buhay na gano'n. Diba? She used to have fellowship with others. So thus Barnes is right in observing that it will be seen here that the rule was much strict. Talaga naman kailangan maging strict. In regard to one who professed to be a Christian than to those who were known and acknowledged pagans. Diba? Mas maganda pa sila sa mga, ibig sabihin paliwanagan yung ina-acknowledge sila ay pagans sila because they need a true Savior. Diba? So, kaysa dun sa nagpo-profess na Christian, ang tagal ng Kristiyano, tigas pa rin ang ulo. Ano nyo yan? Tagal na ng katulad nun. Si Brother Henry, wala naman tayong naging problema sa kanya. Voluntary withdrawal of membership yun sa kanya. Nag-voluntary siya. But for him, yeah, we still have I can call him still brother because he just withdraw. He voluntarily withdraw his his membership. Okay? But yung sinasamahan niya, ayun lang. Okay? So Barnes offers 3 possible reasons for the stricter rule applied to disobedient believers. Barnes' 3 reasons can be summed up in this. Stricter rules applies to sinning believers so that the church's disassociation from sin will be evident to the unsaved. It will goes back to the fundamental reason why believers must separate from sin because we are related to the Holy God. Diba? I'll give you an illustration. Do you think pag yung Sister Virgie, kinasal kami 2011, tapos nabubuhay pa rin siya sa pagdadalaga? Feeling niya dalaga pa rin siya? Hindi, di ba? Siyempre, iiwan mo na yung dati mong buhay, yung pagkadalaga mo. Iiwan mo na yung pagiging selfish, self-desire mo. Yung sarili mo lang iniisip mo. I'm not saying na yung mga believer na Kristiyano ay selfish, na babae. Ibig sabihin, yung kanyang pamumuhay na dati ay wala siyang asawa, iniisip niya magtrabaho, maglingkod sa Diyos. Ano na kino-consider yung kanyang priority? Diba? God and family. Okay?
So, yun. So, it cannot be that we are still the same before. We should to separate from sin. Kasi ang Diyos natin ay banal na Diyos. Hindi yan yung basta Diyos lang. Minsan kasi alam nyo ang kulang sa ating mga Kristiyano. You and me. Listen very carefully. Fear of God. Why sometimes we tend to be we fail to follow God's will, it's because of lack of fear. Kulang sa takot sa Diyos. Hindi natin nire-respeto ang pangalan ng Diyos. I'm not saying you are perfect. Hindi ko sinasabing kayo ay perfect, ako ay perfect. Pero ang kulang sa atin pagkatakot sa Diyos. Kasi minsan, mas madalas tayong hindi natin ginagawa ang kalooban ng Diyos. Letter C. No, not to eat is not restricted to exclusion from the Lord's Supper. The word not even point to private meals also. Okay? And not merely on the Lord's Supper. If Paul had meant only the Lord's Supper, there would not have been any need for these words. Do you think, dun lang sa Lord's Supper yun? Hindi Ni-even, yayain ko, tara, mag-ano naman tayo, kasi na-miss natin yung bawat isa Diba? Mag-ano naman tayo, magdampa naman tayo, mag-KFC naman tayo, private, pupunta kayo sa diba? Magkukwentuhan kayo, diba? Sharing again, your thoughts, nag-uusap kayo. Hindi lang tinutukoy ni Paul dito yung exclusion dun sa Lord's Supper. Maging dun sa sa kumain kayo sa private na places o na place, di ba? So ulitin ko, though unloving yung wag mo siyang pansinin o wag mo na siyang tawaging brother and sister, but in the sphere of that, we should to do the truth. We should to comply in the truth. Okay? Excuse me po. Other commands to separate. Take away from among you. Ano ba yun? Ano ba ang ating dito? 2 Corinthians chapter 5. Correct? Yeah. 2 Corinthians chapter 5. 1 Corinthians, 1 Corinthians chapter 5. So buksan niyo po. Pakibasa nga po 1 Corinthians chapter 5 verse 2. Yung take away from among you, taken away from among you, this does not seem to refer to a mere removal from the membership list. This is a command to remove from the assembly of believers from the congregation of Christians. Hindi yun para lang tanggalin mo siya sa list. No, command ito. Baka sabihin nyo, ganun, okay lang kasi kapwa naman natin, pero ito, kumanto ng Diyos. Kumanto ni Paul. Nagaling sa Diyos. Ano sabi ni Paul? Okay? That he that done this thing, ano ba this did? Ano ba tinutukoy this did? Yung ginawa niya sa verse number 1, it is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication is not so much is named among the Gentiles, that one should have his father's wife. Kaya sinabi ni Paul sa verse number 2 that he that
but that he that hath done this deed might be taken away from among you. So, ibig sabihin, hindi lang mere removal from the membership of list o membership list, this is a command to remove from the assembly. Alam nyo, sad to say, marami mga Kristiyano hindi alam ang constitutional church bylaws. Kaya nga I decided, I've been praying by next Sunday, this coming Sunday, I will be teaching our constitutional church bylaws. Para alam mo yung do's and don'ts, alam mo yung ating doctrine o yung statement of faith natin, alam mo yung church covenant, baka alam nyo, binabasa lang natin every Lord's table, pero hindi natin inuunawa yun. Diba? Ano ba yung mga specific na binanggit doon? Huwag ang dami doon. Yung paggamit ng tobacco, yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, pambababae, panlalalaki, pagiging bakla, pagiging tomboy, lahat yun hindi pwede. Lahat yun ay kasalanan, abomination sa Diyos. At hindi pinapractice. Paano, pastor, pag may pumasok dito na bakla tomboy, tatanggapin ko sila, but they should be willing to be changed. I will share the gospel to them. Hindi sila magtatagal sa ganung buhay kasi yan ay kasalanan. Diba? Ito mo, akala natin lahat din ng mga Baptist, okay? May mga Baptist nga dito sa UAE. Nagkakalat din eh. Kasi wala sila, hindi nila alam ano yung church bylaws. Kung ma-implement yung church bylaws that we should to be separate from the work of this world, alam natin, at least may advantage tayo, kasalanan to, hindi ko dapat gagawin ito. Di ba? Po ba, mga kapatid? Ulitin ko, this is a command to remove from assembly of believers. Masakit talaga yon. Yung matagal mo nang kasama, tapos isang araw, matigas sa ulo, may ginawang kasalanan, kinausap na ni Andre, lumagi, ayaw pa rin, tapos nilapit sa 2 leaders, 3 leaders, ayaw pa rin, nilapit sa church, ayaw pa rin. O, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 18, ituring siyang alin? Hidden and publican. Ibig sabihin, ituring siyang unbeliever. Okay? Why, Sister JC May, every time you receive a message from me? Because I don't want you to, I want you to still connected with us, with the Lord, so to speak. Because we don't want, at the end of the day, yung sinimulan mong faith ay mawala. Kasi ang totoong Kristiyano nagpapatuloy. Despite of circumstances, despite of yung schedules mo, pag may time ka, pumunta ka dito, you are welcome in CBC. Pwede kayong matulog dito. Kasi ayaw natin ng ganun, di ba? Ang tagal-tagal ng Kristiyano, hanggang ngayon walang natutunan. Correct? Hindi alam ko ano ba yung tinuturo, ano ba yung constitution, tapos nakipagrelasyon sa unbeliever. Diba? Kaya yun napakahalaga po. Halimbawa, worst case, pumunta kayo sa ibang lugar, like pumunta kayo sa Europe, pag mag-church kayo, kausapin nyo yung pastor, can I have your constitutional church bylaws that I can, I will study it and I will, magko-comply ako kung ano man yung meron kayo. Yes, diba? Basta lang magjo-join tayo, hindi natin alam, wala pa lang church bylaws yung gino-join natin. Diba? So, yung napakahalaga na. At yung constitutional church bylaws, yan ay ginagamit para yung church natin hindi bogus. Yan ay pagka nag-apply, halimbawa, nagkaroon tayo ng, binigyan tayo ng opportunity, o sige, i-register nyo yung CBC dyan sa UAE, pero kailangan ng ganitong kasulatan.
hinahanap din yung constitution, bylaws ng church. Para may rehistro tayo sa SEC o sa SEC registration. Okay? So, ganun po kahalaga. Purge out the old leaven. Verse 7. Sorry po. Pagibasa. Aray ko. Ay, napakahirap naman ang ito. Verse 7. Pagibasa. 1 Corinthians chapter 5, verse 7, Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Verse 7, the image implies the contagious nature of sin. Nakakahawa. Okay, it defiles others. Okay, the word purge means to clean out, which seems to indicate total removal. Halimbawa, kahit nabigyan ko kayo ng cake na, halimbawa, ganito kalaki. Okay, ilagay ko yung medyas doon sa gitna na 5 buwang gamit na medyas. Kahit na yan ay tanggalin mo doon, pag hindi mo yung medyas, pag hindi mo tinanggal yun saang yun nadampian na o kaya pinagpatungan, ayaw mo pa rin kainin yun. Bakit? Contagious na nga yun eh. Tatanggalin mo yung ibang part para makain mo yung pwede pa. Ito sinutukoy ni Pablo. The image implies the contagious nature of sin. It defiles others. Diba? Alam mo ba yung mga nakakahawang sakit? Ubo. Salamat sa inyo, napaka-generous ninyo na inubo ako. Thank you very much. Oh, diba? Alas nagkasakit kami lahat dito eh. Hindi, ibig sabihin, sharing is caring. Kaya ganun sila mapagmahal. Sabi, Pastor, bahagi ko muna sa iyo yung ubo. Actually, gumaling na to eh. Abay, mas lumala. After nung pagkatapos na, hindi ko pa sinasabing dahil sa anniversary ha. Okay. Lumala ng pagkatapos ng anniversary, lumalim yung ubo ko. Tapos kagabi, hindi ako makatulog. Sabihin, di ba nakakahawa? Ayaw natin yung ganun, di ba? Tamo. Pagsamahin ko kayo, wala kayong sakit, wala kayong skin disease. Doon sa may sakit na, na ketong. Are you able to sleep with them? In one room? Ayaw nyo, di ba? Kaya nga yung leprosy, meron yung may ketong, separate yan sila. Okay? Bakit? Kasi yung ketong nakakahawa. O yung TB sa atin, yung tuberculosis. Di ba? Separate, hindi sila pwedeng manirahan sa loob ng makihalo-bilo. Meron silang, they were separated dun sa tao. Bakit? Nakakahawa yung TB. Okay? Pati yung AIDS, HIV, di ba? Akala nyo mga madaling magkasakit. So, ibig sabihin ng purge out all leaven, tatanggalin talaga yun. Yun ang sinasabi dito ni Pablo. Yun yung implication dito, mga kapatid. Baka sabihin nyo, okay lang yan, Pastor. Kasi God is love naman, di ba? Pag mong gamitin yung salitang God is love, bagamat He is truly His love, but hindi yun nag-i-indicate na hindi siya nagko-command to be separated from those blatantly sinner, disobedient brethren. Siya din nag-utos. Amen? Verse 13, pagibasa. Verse 13. 1 Corinthians chapter 5. Diba napakahirap kumain sa CR?
Tapos meron kayong nakikita lumulutang doon sa bowl. Makakakain ka ng ganon? Kung ikaw ay totoong, di ba? Kung ikaw, sabihin na lang kita, totoong tao ka. Hindi ka madiriin, di ba? Ibig sabihin, yung normal na tao, yung natural na tao, kaya mo bang kumain, nakikita mo yung, I will use the sorry to word, yung di ba? Yung sa bowl. Hindi mo siguro kayang gawin yun. Yun? Dinurog na, na squash? O na pumpkin, sorry. Sige, go ahead. Pakibasa verse 13. Di ba? Anong gagawin natin doon sa wicked person? Tandaan nyo, sa verse number 2, 1 and 2, binanggit ni Pablo, yung that one should have his father's wife, ito believer to sa Corinth. Okay? At ang utos dito, taken away from among you, tatanggalin. Binanggit sa verse 13, look very carefully, your Bible. Therefore, put away among yourselves that what? Wicked person. Yun na yung nag-conclude si Paul, matigas ang ulo niya, wicked person yan, di ba? Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, Matthew chapter 18, pag hindi siya nakinig sa church, edi ituring mo siyang hidden. Ano ba yung hidden? Makasalanan tao, wicked. Hello, mga kapatid. Alam ko, mapagmahal tayo. Pero when it comes to Christian living, you should to be separated. Marunong dapat tayong mag-confront, hoy. Ano yung sinabing hoy, Okay, kapatid, mali na yung ginagawa mo, tumigil ka na dyan, isusumbong kita sa Diyos. Ay, isusumbong mo muna sa pag-uusapin mo muna mali, ganyan-ganyan. Tapos pag nagpatuloy pa rin yun, abay di, magdala ka ng dalawa. Preacher Ed, brother, ganyan. Kasi kinausap ko na po siya, kinonfront ko na po siya mali. Pero ayaw niya di ba? Tapos hindi pa rin siya nakinig. Anong pakialam ko sa inyo? Halimbawa lang, lang yun, illustration lang yun. Tapos na yung witness sa tatlo, hindi nila sa church. Hindi pa rin nakinig. Ito, hindi nakinig, chapter 5. Nagpatuloy siya, sinasamahan niya yung asawa ng tatay niya. Okay? Sabihin, hindi yung original na asawa niya. Kasi likas sa kanila yung maraming asawa. Inasawa niya. Sinatabihan niya. So kaya sabi ni Pablo, wicked person na siya. Ano sabi diyan? The Greek word and the meaning is similar to command in verse 2. Put away. Okay? And finally, verse 5. Pagibasa naman ng mga kalalakihan. Sorry po. Masakit na yung aking, yung ito ko. Hello. 1 Corinthians chapter 5, verse 5, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Okay. Do every one of you, do you have any idea regarding verse number 5? Pag sinabi niyang put away, verse number 5, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. Meron ba kayong idea? Ano ba tinutukoy diyan? Believer siya, di ba? Ano yung implication doon? Para magsisi yung... Papapray ko siya. Para pag nagkasakit siya, near to death, pagsisi siya, patawarin niyo po ako doon sa sa ginawa ko. Yung talaga, hindi na siya mabubuhay. Yung papatay na talaga siya. Yung nag-aantay lang siya ng tao na mag-a-approach sa kanya na
mag-confess siya at tutulungan siyang sa Panginoon. Do you remember? Do you remember yung kwento ni Dr. Marvin Mackenzie, si Ronnie? Naalala ko si Ronnie, di ba? Tigas-tigas ng ulo, di ba? At the end of the day, malapit na siya pamatay. Wala na siyang magawa eh. Inaantay niya si Pastor Marvin na makausap regarding Jesus Christ. Napakalayo nga nung di ba? Yun lang inaantay niya para lagutan siya ng hininga, para maligtas yung alin? Yung kanyang kaluluwa. Ganon yung implication dito sa verse number 5. Ano yun? Paglimbawa, pinagpe-pray ko, Panginoon, akin na pong ilalapit si Marjorie sa inyo. Ngayon, ang mangyayari kay Marjorie, halimbawa lang naman, nagkasakit siya ngayon ng HIV, wala nang galing. Tapos, worse na siya, last stage na, papatay na siya, diba? Delivered to Satan eh. Tinorture ni Satan yung katawan niya. Anong gagawin na? Pastor, pwede po ba kayong pumunta ngayon? Ngayon na rin po yung last day ko, sabi ng doktor. Sasabihin naman, gusto ko po mag-confess, pastor, ayaw ko na, patawarin niyo po ako. Hindi sa akin, sa Panginoon ka sabihin, magpe-pray yung pastor, o kaya kung sino man yung leader, tapos nagsisi siya, at the end of the day, ano nangyari? Nag-repent siya, di ba? Kaso nga lang, wala na siyang chance na, di ba, maglingkod kasi patay na siya. Okay, tingnan mo yung, deliver such an one unto Satan. Part of excommunication includes delivering someone to Satan's control or domain. Perhaps this part of what it means to be outside of the church family. Destruction of the flesh perhaps refers to physical affliction. The goal is restoration, that the spirit may be saved. Okay? Implies repentance. Okay? In reality, ganun naman talaga eh. At the end of the day, di ba yung mga matitigas ang ulo na mga Kristiyano, at the end of the day, ang tinatawag na sino? Si pastor. Ang sasabihin, pastor, sabi po ng doktor, stage 5 na po yung cancer ko, 1 month na lang po yung aking buhay. Ibig sabihin, yung matigas na tao na yun, tinorture na ng Satan yung kanyang katawan. Physical affliction na yun. Okay? So ngayon, yun lang naman talaga eh. Pag vulnerable na isang tao, anong gagawin niya? Dalawa lang yun. Either, yung bang magsisi siya or magmamatigas siya. Pero usually, typically, ang nangyayari, pag ang isang tao ay vulnerable na or mahina na, papatay na siya, malapit siyang mamatay, ano yung typical? Nagko-confess, di ba? Nagre-repent, di ba? Patawarin niyo ako, anak. Diba, ganun. Iyak pa yun, di ba? May iyakan pa, moment pa yun. Ano nangyari dun sa dalawang, nasa ni Jesus Christ? Ano nangyari dun? Yung isa umamin, di ba? Nag-confess, di ba? Kasi yun yung last chance niya eh. Halimbawa, bago tayo magtapos, bago tayo mag-pray, no? Tapos na po tayo. Sa susunod lang, sa 1 Thessalonians. Hindi naman to, halimbawa, tayo. Bakit ine-encourage ko kayo na pag bago kayo matulog, see to it, i-check nyo, examine nyo, baka sa simula kaninang umaga hanggang ngayon, merong mali dito sa puso nyo, tapos hindi kayo nag-repent. Would you think kaya mong humarap sa Panginoon na maayos ka? No. Wala ka ng chance. Halimbawa, natulog ka, tapos wala na yung, wala na, totally, hindi ka nakapag-repent. See, you forgot to pray. Would you think ko mga kapatid, no? Kaya we don't know about tomorrow. Every time before you sleep, no matter what pagod, sakit, don't forget to examine your life for the whole day. Might be
merong bagay kang hindi kinonfess na ginawa na kasalanan sa Diyos, hindi ka nag-repent, tapos natulog ka, nalagutan ka ng hininga na hindi ka man lang nag-repent. Si King David, chapter, if I'm not mistaken, Psalms chapter 5 or chapter 6, bago siya magtulog, bago siya mag-lie down sa kanyang bed, ini-examine niya yung puso niya bago siya matulog. Hindi ko sinasabi yung corporate, yung family. Personally, pwede natin gawin yun. Halimbawa, yung asawa ko, tapos na yung family namin. Ayaw niyang ilahad sa amin, ayaw niyang marinig. Between her and God, mag-confess siya. Napakahalaga yun. Kasi hindi mo alam, tonight, babawian ka ng Panginoon ng buhay, wala kang alam. Tapos hindi ka nag-repent sa kasalanan mo. Ganun itong itong matigas na tao na ito, na sinabi niyo po sa verse number 5, to deliver such an one unto Satan, the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. Sabihin, gagamitin na yung physical affliction para siya ay mag-repent at mag-repent sa Diyos at manumbalik sa Diyos. Okay? Amen? Sana ganun din tayo. Alam ko, ako, kayo, walang perfect dito. Wala. Pero I encourage you every time before you sleep at night, apart from your family devotion and prayer time, make a personal time with the Lord. Pray to God, Lord, I disobey the command, or I disobey my parents. I shout my parents. I did not respect my parents. May you forgive me. Kasi sisingilin sa'yo ng Panginoon yun. O ikaw, matigas ulo mo. Diba? At the end of the day, sa judgment seat of Christ, mag-a-appear naman yun. Hindi pwedeng hindi mag-appear yun. Kaya ina-encourage ko siya, mag-pray tayo, examine yourself before you sleep. Then ask God for the forgiveness and repent. Don't do that again. I'm not saying you are perfect. I'm not saying I am perfect. Okay? Every time in my life, I do examine, Lord, forgive me for my wrong thoughts. I think that I want to revenge, but that is, forgive me for that. Okay? So, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po yung manalangin. At mag-iisip. Ako. Panginoon, salamat po sa pagkakataon. Teach us, O Lord, regarding this matter. Indeed, that it is unloving for us to practice separation, or especially those brethren na matagal na namin nakasama, and later on, they become blatantly disobedient brethren. Napakasakit na hindi namin sila ituturing sa unlawin. But we should too, because that is the sphere of truth according to your Bible, according to the scriptures, according to your word. Help us, O Lord, to discern that the church may spare for those brethren na matitigas ang ulo, na hindi nagre-repent kapag may ginawang mali, at hindi tinatanggap na siya'y mali. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Simula sa akin, sa pinakabata dito, na kapag may nag-confront sa amin, tulungan niyo po kami, Panginoon, na tanggapin, magsisi at humingi ng tawad sa iyo.
Tulungan niyo po ang bawat isa. Dalangin ko rin po, Panginoon, ng kagalingan sa lahat na may mga karamdaman, sa ubo, sa sipon, sa lagnat. Dalangin rin po namin, Panginoon, mamayang 10 p.m., Lord, your traveling mercy to Sister Grace, uwi po siya, Panginoon. At gusto niya makapiling ang kanyang mga mahal sa buhay sa Pilipinas, sa events, Panginoon, sa bagong taon, maging sa birthday ni Jesus Christ. Gusto niya silang makasama. And I do pray, Father, that you would help her, that that she may share the gospel to her loved ones, O Lord. I-bless niyo rin po si Kevin Judd, pauwi from America to Philippines, Panginoon Diyos, ang inyong pag-iikat sa kanila. At sa mga kapatiran po namin, hindi po namin kasama, pauwi pa naman po sila, maaaring sila nasa trabaho pa lang, pagpalain niyo po sila, Panginoon Diyos. Be magnified in our midst. And Lord, if we have wrong in our hearts, in our mind, we pray, Father, may you forgive us. All these things we ask and pray in Christ our Savior. Amen. You may dismiss. Thank you very much, Brother Iniquay. Thank you very much for your time. And God bless you. Enjoy your fellowship tonight. And see you.